Nakita nyo yung unang-unang video natin, kung makikita nyo yung kung anong klaseng lupa ito, kung anong klaseng bukid ito na nakuha natin. Talagang plain na plain, di ba? Ang hirap din ng mga una ko rito. Hindi rin biro na, yun nga, hindi rin biro na magkaroon ka ng farm dito, di ba? Yan, magandang araw mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Kung makikita nyo naman ang ating kapaligiran, ay nako, ang dilim. Wala sa weather forecast itong ganitong panahon dito na umuulan. Wrong timing ang punta natin dito. Ayan o, kung makikita nyo naman, basang-basa ang ating tambayan. Yan, ito, puno-puno na yung ating drum. Pambihira. Dapat mga kapanyero ngayon, ang project natin na pagpunta dito, dahil nga nung mga nakaraan, nakapaglagay tayo ng plastic dun sa harapan natin. Tapos ang kasunod naman nating lalagyan ng plastic yung sa katabi ng kapitbahay natin na yun, di ba? Yun ang kasunod natin ngayon. At higit sa lahat, yung itutuloy natin tong paghuhukay natin dito. Kung makikita nyo rito mga kapanyero, nagawa ko na to nung 1 taon eh. Hindi lang tayo umabot kasi wala tayong budget nung nakaraan. Itong hukay natin, dito tayo maggagawa ng luto-lutuan natin, di ba? Ito, may mga hukay na, nahukay ko na to nung 1 taon. Iaano ko na lang to, sisimentohan na sana ngayon or itutuloy yung paghuhukay dito. Ayan o. Kaya lang umuulan, paano tayo makakapaggawa ngayon dito? Tsaka napakalamig. Hindi ko ine-expect na ganito. Kagabi tumitingin ako sa kung uulan, kung aaraw, kung ano klima rito. Ang nakalagay lang cloudy. Pero hindi ko ine-expect na biglang bubuhos ang ulan na ito, malakas din to kanina. Kaya nga naisipan kong mag-video na lang, i-share ko sa inyo kung yung mga sitwasyon natin dito, di ba? Ay nako. Ang dami nating kalat. Kung makikita nyo naman mga kapanyero, yan o. Mga kalat natin. Kailangan lilinisin natin yan. Tambak lang tayo ng tambak rito. Deliver lang tayo ng deliver dito. Kasi sa mga susunod na linggo, tuloy-tuloy ang pagde-develop natin dito. Yung mga project na mga naiisip natin. Yun nga, yung pagsisimento dyan. Paggagawa natin ng ano, di ba? Ng kusina, ng mga luto-lutoan natin dyan. Ay, makikita nyo oh. Lamig, sobrang lamig dito ngayon. Hindi ko ngayon alam kung uuwi na ba tayo or hihintay natin baka sakaling tumila. Pero sa lakas ng ulan dito, mahirap din maggagalaw kasi basa yung mga damo na yan. Ayan, mga sandali na lang yan, mga ilang linggo na lang yan. Kailangan na natin mag-mower dito. Pagka nasimulan kasi ng ulan dito, na nagtuloy-tuloy ang ulan, napakabilis talagang tumubo ng mga damo rito. Pero syempre natutuwa rin tayo dahil nga nadidiligan yung ating mga halaman, di ba? Kaya lang sa pagpunta naman natin dito, palakad-lakad lang tayo rito, wala tayong magagawa. Sayang lang din yung oras natin. Di mabuti pa na umuwi na lang tayo at maghanap tayo ng ibang magagawa doon. Kasi nga yung mga tanim natin doon sa Edmonton, naglalakihan na mga kapanyero. Kailangan na natin ilipat individual na paso para paglipat dito, naka-individual na sila, nakaikot na yung ugat nila sa ilalim ng lupa. Yun ang kagandahan. Kasi nga, di ba, nabanggit ko naman to sa mga ibang video natin na yung mga nauna nating video na gumawa ako ng punla ulit nung nakaraan taon. So yun, maganda naman yung mga tubo, mga naglalabasan na ngayon. Pero hindi ko pa rin mailipat sa individual na paso kasi masyado pang maliliit. So nag-iintay pa ako na medyo tumubo-tubo pa siya, dumami pa ng konti ugat niya para bago natin ilipat. Yun, i-share ko rin yun sa inyo pagka sa mga susunod na linggo. Ay nako, yan o, makikita nyo ang ating kapaligiran ngayon. Nako, ang lamig. Hindi pa ako nakakapunta rito sa sa area ng mga mapupuno na yan kasi di ba nabanggit ko may bumagsak tayong 2 puno sa kapitbahay natin.
medyo wala akong pambili ng chainsaw. Kailangan chainsaw, hindi pwede nung mano-manong lagari kasi malaking puno siya. Bumagsak papunta doon sa kabila, 2 puno yun. So wala pa tayong budget ng pambili ng chainsaw kasi kailangan yun eh. Tsaka hindi natin pwedeng di baterya or di kuryenteng chainsaw. Kailangan natin di gas para malakas, mabilis at maano yung ikot ng chainsaw, mabilis yung kain niya, mabilis makaputol. Ay nako, lamig, grabe. Nilalamig ako. Ayun, naanduro pa rin yung sasakyan natin mga kapanyero. Meron tayong mga dalang kahoy doon na yun nga, yung paggagamitan natin ito mga kahoy na to na i-deliver na natin to, di ba, nung mga nakaraan linggo na nire-ready ko nga mga kapanyero para sa paggawa natin dito. Kumpleto yung ano natin, yung mga kahoy. Hindi naman pwede kasi na yun nga, pagka dumating dito si Brad Marlon or kung sino man yung mga gustong tumulong na gagawa rito, mahirap din naman na kulang-kulang yung gamit natin. Kaya nga kada linggo dala ko ng materyales dito na yun ang magiging project natin, yung area na yan. Ang lamig. Tapos sa mga susunod nating project, sa mga susunod nating pagpunta rito, ise-set up na natin yung mga solar na ilaw. Sa ngayon kasi mga kapanyero, hindi ko pa ma-set up yung solar kasi umuulan pa, tsaka napakalamig pa, di ba? Kumbaga yung baterya nasasayang lang din. Although pwede naman siya sa winter, pwede naman siyang pang summer yung mga solar na yun, pero mas maganda pa rin na hindi na umuulan pagka na-set up natin solar, para yung sikat ng araw niya diretsong makapag-charge yung mga baterya niya, para buong 8 hours na ilaw, buong magdamag, at least maliwanag to, di ba? Yun ang kagandahan naman dito, para yung mga nagdadaan talagang nakikita nila na active tong lugar natin, na buhay pagkagabi. Yun nga lang, syempre maganda na rin naman to titignan kung tutusin pagka sa umaga, pero mas maganda to sa gabi dahil nga sa mga ilaw. Dahil alam nyo naman na noon nung wala pa tayo rito, di ba, wala namang ano yan eh, wala yung poste na yan mga kapanyero, walang ano yan, walang ilaw yung mga poste na yan. Talagang noon nung mga unang-una ko rito na pag inaabot ako ng gabi, talagang napakadilim. Dahil nga minsan inaabot ako rito ng alas 11, alas 10 ng gabi na paggagawa, napakadilim dito. Kaya ngayon, i-share ko lang rin sa inyo, di ba, nabanggit ko rin to sa mga ibang video natin na may huminto sa akin dito noon na 2 matanda na talagang gandang-ganda raw sila rito pagkagabi, pagka nadadaan sila rito, na ang ganda-ganda kasi nga nakaset up yung lahat ng bakod natin dito, di ba? May ilaw, may solar, tapos yung mga puno natin yan na parang yung driveway natin na yan, di ba? Parang runway ng eroplano na talagang dire-diretso ang ilaw niyan. Tapos yung sign natin na Deladinco Farm, talaga may nakatutok na spotlight na solar din, kaya raw napakaganda. Kasi nga dito sa tambayan natin, di ba, meron din akong mga isinasabit dito na ilaw na talagang napakaganda. Siyempre natutuwa naman ako dahil nga na-appreciate nila yung hirap natin dito, na-appreciate nila yung mga ginagawa natin dito. Dahil nga kung tutuusin mga kapanyero, kasi yung kanilang mga area dun sa sa gawin na yun, yung mga dinadaanan natin, yung harapan nila talaga punong-puno ng puno. Hindi mo sila makikita yung loob ng bahay nila na may malaki palang bahay doon, may magaganda palang farm doon sa loob na yun, kasi nga puro puno yung harapan nila. Nasa loob yung bahay nila, malayo pa sa karsada yung mga bahay nila. Kaya pagka dumadaan ako dyan, hindi ko akalain na may magagandang bahay, may malalaking bahay sa loob. Nakikita ko lang sila pagka wala pang dahon yung mga puno, tsaka ko lang sila nakikita tsaka ko lang nalaman na mayroon palang mga bahay doon. Kaya nga ngayon, di ba mga kapanyero, itong natin, yung harap natin, tinambakan natin ng mga halaman na para sa pagdating ng panahon, mga ilang taon lang, hindi na rin nila ganong makita yung loob na to.
sana sa 5 taon na ipupunla uli natin sa mga nauna nating itinanim, mga 5 taon lang sana maglakihan sila nung mga katulad nung mga nasa harapan natin na yan, di ba? Maging ganyan lang sana yung yung kasing laki lang ng puno na yon, yung natin, yung harapan natin maayos na, at least hindi tayo nakikita rito. Pero nakita nyo naman mga kapanyero na kung nakita nyo yung unang-unang video natin, kung makikita nyo yung kung anong klaseng lupa ito, kung anong klaseng bukid ito na nakuha natin, talagang plain na plain, di ba? Ang hirap din ng mga una ko rito. Hindi rin biro na yun nga, hindi rin biro na magkaroon ka ng farm dito, di ba? Lalo pag ganito yung nakuha natin na talagang plain na plain lang. Pero meron akong mga nakilala, may mga nakausap ako na nakabili na rin ng farm. Kaso ang nabili nila, sobrang dami ng puno. So ang ginawa nila, wala silang mapaglagyan, wala silang mapagtayuan ng mga tent nila, mapagpatayuan ng yung tambayan nila na para maliit na cottage. Nagpaputol pa sila ng mga puno. Pero napakalaki rin daw ng gastos kasi dito hindi naman basta ka na lang putol ng putol, saan mo ilalagay, hindi rin ganun kadali, or hindi ganun kadali na magpuputol ka rin ng kahoy. Kasi kailangan maano yung ugat, di ba? Mahukay mo. So nagbayad sila ng more or less para nasa 40,000 ang nagastos nila para sa isang maliit na area na putulin lang yun. Ganun kamahal ang gastusan din dito. Kaya lang kung tutusin, hindi ko rin malubos maisip kung ano ba ang mas maganda, maraming puno o ganitong plain. Kasi ang tagal din, di ba? Maraming nagsasabi sa akin noon, ang tagal pa ng panahon para makapagpalaki ka ng mga puno. Pero wala naman tayong magagawa, di ba? Dahil ganitong klaseng farm yung nakuha natin. Pero mas mahirap din daw pala ang maraming puno. Dahil nga hindi mo alam, hindi mo mai-landscape na maganda yung magiging farm mo. Kasi nga yung mga ibang nakatanim na dito sa mga ganito, parang wild trees din na tinatawag nila, na parang tubuan lang siya, tubuan. Ganun eh. Ganun yung mga halaman din dito. Hindi tulad dito mga kapanyero na nakapamili tayo ng halaman na itatanim sa bawat sulok ng ng farm na to, para maayos natin yung landscape. Kumbaga, na-i-design ko rin itong farm natin na to. Yung mga unang-una kong pagtatanim dito, di ba, sabi ko nga na nagkamatay. Tapos, na-i-design ko ng mas maganda yung kung saan ko ilalagay yung mga yung mga halaman natin na yan. Kumbaga, naka-design talaga. Na-i-drawing ko pa, pinagpuyatan ko, pinag-isipan ko kung paano ko gagawin yung design na to. Na yun nga, hanggang sa unti-unti naayos natin, nailagay natin yung mga magagandang halaman na nakukuha natin sa Edmonton. Yan, tulad nito mga kapanyero, yan yung tatlong yan. Di ba? At least buhay na naman, maganda na naman ang tubo. At least nasa drawing pa rin yan. Yan Tapos ito pa, yan ganito mga kapanyero yung yung halaman natin sa Edmonton, sa tabi ng townhouse natin, sa tabi ng bintana, na 10 taon, parang 4 na taas ko, parang 20 feet na ang 10 years siya nung itinanim namin. Pagpunta namin doon sa Edmonton, paglipat namin, yun na kagad ang itinanim ko, yung ganitong klaseng puno. Tapos pagkatapos ng 10 taon, yun nga, 20 feet na siya na ang taas niya. Pero ito mga kapanyero, itong tatlong to, 2 taon to. Tapos lalagyan na lang natin dito ng dadagdagan natin dito ng plastic para makoberan siya. Para hindi maano yung init, di ba? Mag-moist yung ilalim. Titignan natin kung magtutuloy-tuloy at gumanda yung tubo niya. Ito, tulad nito. And medyo sa area na to mga kapanyero, medyo lumiliwanag na. So magintay-intay lang tayo ng konting mga 1 oras. Baka sakaling sumikat na ang araw dito.
at least makapaggawa-gawa pa rin tayo, maituloy natin yung mga project na nasa isip natin ngayong linggong to. Kasi nga, di ba, hindi pwedeng ma-delay yung mga ibang gagawin natin kasi tuloy-tuloy eh. Tuwing Sabado, Linggo, talagang nandirito ako para gumawa, di ba? Parang libangan na rin, parang exercise na rin sa pagpunta ko rito, di ba? At least meron tayong laruan na ganito. Hindi tulad nung pagka nasa Edmonton ka, wala kang magawa-gawa man lang doon. At ang isang pinakamagandang rito, ang isang pinakamagandang nasimulan ko kasi rito, yung pagtaas ng value nito. Talagang skyrocket ang presyuhan ng lote rito. Napakagrabe, napakamahal ngayon ng lote na wala na rin akong makita na ganitong klaseng farm na napakababa ang presyo. Hindi bumababa sa 150 ang presyuhan. Tapos yung 150 na yon, ang liit pa ng area. Kaya nga talagang napakaswerte o magandang timing ko noon na nakakuha tayo ng ganitong klaseng lote, di ba? Pero ito mga kapanyero, yun, nabanggit ko rin to na hindi na ito, ang category nito is hindi na siya farm, di ba? Residential na siya, na meron na naman dumating sa aming assessment dito may dumating yung assessment nito na residential lot na siya. Syempre, ang pagka-residential lot, mataas ang property tax nito. Sigurado tumaas na naman. Ang lakas na naman ng ulan. Dilim pa rin oh. Dito sa area na to mga kapanyero, madilim. Pero itong sa area naman dito mga kapanyero, ayan, blue. Tsaka white na siya. Kaya medyo baka uminit-init, baka umaraw ng konti maya-maya. Kaya lang tayo, mag-iintay-intay lang tayo. So i-share lang natin tong mga kaganapan, kung ano yung mga nangyayari ngayon dito sa farm natin, di ba? Ayun, kung makikita nyo, ayan, medyo sumisikat na. Ayan, kung makikita nyo mga kapanyero, ayan na yung araw. At least blue na siya. Buti hindi tayo umuwi. Kasi kung umuwi tayo, lugi, sayang yung punta natin, sayang yung gasolina. Ayan mga kapanyero, yan, medyo nagkakaroon na ba ako ng anino? Nasaan yung anino ko? Ito na yung araw, ayan, sumisikat na. Ayan, blue na siya, ayan. At least, nakakapaglakad na naman tayo rito sa gitna, ayan. Sana ganito lang sana. Buhos ng konti, tapos araw na. Para matuyo ka agad, uminit ng konti. Pero mararamdaman nyo pa rin yung yung kagat ng lamig sa mga oras na to. Kahit na sabihin natin na maaraw, sabihin natin na ganito ang panahon, pero masakit pa rin sa balat sa mga oras na to. Ito makikita nyo mga kapanyero, yan, ang ganda naman, ang lalaki ng dahon, swak na swak, kaya tatlo yan eh. Yan o, isa pa sa gitna. Tapos ito, at least kung makikita nyo mga kapanyero, ayan, at least kasing ko na, di ba, kasing taas ko na. Yan, ganda, magandang senyales. Yan, mga ganyang puno. Ang itong mga to, napakaliit lang yan nung ko. Ganyan lang siguro. Wala pang isang dangkal nung itinanim ko. 3 taon. Ito nga pala. 3 taon yan eh. Nung itinanim ko rito. Yun, sumikat ang araw yan. At least kung makikita nyo, meron na tayong anino man lang. Ayan, oh. Ayan, kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. At gayon din mga kapanyero, para masubaybayan nyo kung ano yung mga development natin dito. Paanoin lang natin mga kapanyero, paiinitin lang natin ng konti para matuyo-tuyo. Kasi basang-basa yung mga damo rito, ang hirap din maglakad. Ayan mga kapanyero, tutuloy-tuloy ko na yung mga gagawin natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.